So ilang araw po kayo sa China, Miss Cruz? May 23rd. Mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about roughly about 12 days, 12 days, so more or less around 2 weeks. more or less. Yeah. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So ang nagbayad po nito ay yung state of China, Yes, sir. China government. Ang nagbayad sa inyo, Yes, sir. sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Ah. Paano po? Maliwanag po yun. Chinese or gobyerno po ng China ang nag-sponsor sa kanila. Okay? Gobyerno po ng China. So dito pa lang po, makikita na natin na may connection po talaga sila sa China. 'Di ba? May connection. Napilit dinideny ng mga taong ito, ng mga DDS na to. Nasasabihin nila, hindi naman kami maka-China eh. Pero kumakampi po sila sa nang aapi sa ating bansa. Diba? Si Mima Alicia, tinitiran nitong mga to. Bakit? Eto, papakita ko sa inyo mga pre. Mabilisan lang. Eto pakita ko sa inyo yung screenshot. Basahin natin ha. Sabi ni Trixie dito, pinapareport po ang account ni Mima Alicia. Anyway, wala namang epekto yun kahit i-report niyo pa. Pero gusto ko lang matapik ito. Guys, sabi niya dito, ni Trixie, guys, let's report this woman to YouTube. Sampulan natin to. She thinks she can lie and get away with it. It's very easy to take this one down. This committee hearing was all on record. Tama ka naman. Let's test her theory. Ayan You can help us with reporting to YouTube. We'll handle the rest of her heartaches. Ayan easy to take down lang daw po si Mima Alicia. Well, gawin nyo. I-report nyo na. Itong post na to ay 9 hours ago. Pero bakit may YouTube channel pa po si Mima Alicia? Iba po kasi yung Facebook sa YouTube. Sa Facebook, pag minas-report nyo, automatic take down yan. Violation yan. Iba po dito sa YouTube. Sabi mo, all on record naman. 'Di ba? Hearing was all on record. Sabi mo, 'di ba? Kasi ito po yung pinapakita ni Mima Alicia dito. Ito. Ito yung thumbnail ni Mima Alicia. Ayan, Laglagan na. Aminado na binayaran sila ng China. Pag sinabi kasing binayaran ka ng China, malinaw naman na umamin ka sa video na funded kayo. Funded. Suportado kayo ng gobyerno ng China. 'Di ba? Suportado kayo. Hindi kayo gumastos ng sarili ninyong pera para makapunta doon, mga kung saan kayo sa hotel ninyo, mga pagkain ninyo. Funded nga eh. 'Di ba? Funded. Maliwanag po 'yan. Bakit guilty na guilty itong si Trixie Angeles? Pinunduhan naman pala kayo ng China. Pundo nga eh. Pinunduhan eh. 'Di ba? Anong kaibahan doon sa nabayaran o binabayaran ng funded o pinunduhan? Anong kaibahan? Spelling lang po siguro. Ito ganun din yung title. Tapos in-screenshot niya po 'yan. Tapos eto pa yung isa, pinapa-report yung account. Kalain mo. Pero aminado sila na pinunduhan po sila ng China. Kaya nakarating sila dyan. Ulitin natin Ulitin po natin. Ito po. Yan. May 23rd to June 5th, 2023. So 2023. Yes, sir. So again, what dates? May 23rd to June 5th, 2023. So ilang araw po kayo sa China, Miss Cruz? May 23rd. Mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about roughly about 12 days. 12 days, so more or less around 12 days sila doon. weeks. More or less. Yeah. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So ang nagbayad po nito ay yung state of China, Yes, sir. China government. Ang nagbayad sa inyo, Yes, sir. sa travel. Nagbayad sa inyo.
ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo Aminado naman si Trixie. Diba? Aminado naman po na wala silang ginastos doon. Gobyerno po ng China, ha? Gobyerno. Take note. Gobyerno ng China ang gumastos dito. Okay? Tapos ngayon, masasaktan kayo sa komento o opinion ni Mima Alicia. Ha? Trixie? Masakit ba yung katotohanan? Naka-public yan, oh. On record, naka-record yan, oh. Diba? Tapos ngayon, manggigigil ka, manggagalaiti, galing din sa bunganga mo. May pag-amin na nanggaling mismo sa'yo. Tinanong ka, hindi ka tinutukan ng kutsilyo para lang pilitin. Wala. Tinanong ka lang. Umamin ka naman. KO! Anong masakit doon? Anong masama doon? Diba? Oh. Ang tanong dito, Trixie, hindi nga ba talaga kayo nabayaran ng China? Kasi, bakit kayo magsiseminar doon? Oh, diba? Hindi nga ba talaga kayo nabayaran? Ayun yung tanong na kailangang masagot ninyo. Diba? Paano ninyo didepensahan yan ngayon? Kaduda-duda yan. Kami, nagpunta po kami China. Pinagsigawan po namin. Amen ang West Philippine Sea! Pero sila, nagpunta ng China. Kaibigan pa nila yung gobyerno ng China. Pinondohan pa sila. Sponsored pa yung gobyerno ng China. Oh. KO! Pero hindi nila may pagsigawan na atin yung West Philippine Sea. Diba? Teka lang, wala bang pag-uusap doon kung patungkol sa bansang Pilipinas? Kung paano aagawin ng mga inche? Oh, wala ba kayong mga... Ito yung tanong po ito, Wala bang ganon? Hindi nyo ba... Ito yung magtatanong ulit ako, Trixie. Okay? Hindi nyo ba binenta yung Pilipinas? Hindi nyo ba binenta? Ay, tanong po ito, Nagtatanong lang. Oh. Kasi kaduda-duda eh. Diba? May koneksyon kayo sa gobyerno ng China. Yung China, hindi yung mga tao sa China, yung iba dyan, wala namang alam yan eh. Yung gobyerno po ng China, yung pinag-uusapan natin dito. Diba? Kasi nung nandun kami sa China, karamihan ng sorry. Nung nandun po kami sa China, karamihan ng incheck doon, walang pake eh. Basta yung kanila, magtrabaho lang araw-araw, wala. Yun yung daily routine po nila. Pero iba na ang usapin pag gobyerno ng China. May connection kayo sa gobyerno ng China. Trixie. Imposible namang seminar lang yung ginawa nyo. Kaya ako'y magtatanong. Nag-meeting ba kayo patungkol sa usaping pananakop ng China dito sa ating bansa? Kayo ba yung naging representative ni Digong? Hindi, ako'y magtatanong. Kayo ba yung representative nitong mga Duterte? Para pag-usapan yung mga, alam nyo na, pananakop dito sa Pilipinas? Tanong yun. Kasi kaduda-duda po, kasi na nag-seminar lang kayo doon, inisponsoran kayo, gobyerno pa ng China! Pasensya na po, may sipon tayo Gobyerno pa ng China! Oh, saan ka pa? So, maliwanag po sa atin dito, okay, na sila po ay may koneksyon talaga doon sa China, gobyerno mismo. Na siyang naninira or nangwawalang hiya sa ating bansa ngayon. Tayo, pinaglalaban natin yung sa atin habang sila ka-close nila yung nang-aapi sa atin. Oh. San ka pa? KO! Oh. Imagine, ka-close nila yung nang-aapi sa ating bansa. May contact sila, may connection sila. Sponsored pa. Sana all.
Oh. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy dyan, mga pre. Ayan pag-usapan din po natin itong mga pagbabanta ni Sara Duterte. Huwag natin tantanan to. Okay? Ano yung magiging epekto nito sa ating bansa? Pero bago po yan, ayan meron po tayong Facebook page po dito. Ayan, meron po tayong yan, Ballpoint Man 2.0. Huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Ballpoint Man 2.0. And syempre yung ating Team Birador, mga pre. Ayan. At ngayon, mga pre, no? Sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan pag-usapan lang natin itong si Sara Duterte. Siya po ay nagbanta sa ating Pangulo, kay First Lady Liza Marcos, kay Speaker Martin Romualdez. Pinagbantaan niya po yan. Na pag namatay daw siya, wag tantanan yung tatlo at patayin din daw ito. 'Di ba? And then pinatawag si Sara Duterte ng NBI, hindi naman po nagpakita si Sara Duterte. Kaya hanggang sa pinagbigyan si Sara kung kailan siya magpapakita, pero hindi pa rin po. Hindi pa rin. Ang nangyari po, kinasuhan si Sara Duterte ng NBI sa DOJ. Sinampahan po ng kaso. Ngayon, bilang isang Vice President, nagsasalita ka ng ganun sa harapan ng camera, naka-live, nagbabanta ka. Ito yung sinamahan niya itong si Lopez sinamahan niya si Lopez sa loob nung na-contempt itong lawyer na to. No, nung na-contempt, sinamahan niya, and then nandun si Sara sa kadiliman. Nandun siya sa kadiliman, mga pre. Anong nangyari? Nagigil siya, nagbanta, papatay si PBBM, First Lady Liza Marcos, Speaker Martin Romualdez. Ngayon, ang tanong dito, mga pre, ito ba, bilang isang Vice President, makakabuti ba ito sa ating bansa, yung mga ganyang banta? Makakabuti ba? Yun yung tanong dito. Hindi po yan makakabuti. Bagkus, tayo pa po ay lalong, kumbaga bababa po yung tingin ng mga ibang lahi sa atin, ibang bansa sa ating bansa. Ganyan pala yung Vice President nyo. Grabe makapagbanta, Presidente ng Pilipinas, hindi nare-respeto. Ano ba yan? Diba? Madadamay po tayo. Madadamay tayo. Kung ano yung ugali ng Vice President, madadamay po tayo. Diba? Kasi ang magiging tingin sa atin ng ibang lahi, ibang mga bansa, ay bastos po tayo. Ang bastos ng Pilipinas? Hindi maganda yung... Hindi na ako pupunta dyan sa Pilipinas. Bastos ang Vice President. Pinagbabantaan yung Presidente ng Pilipinas. Hindi pala safe dyan. Yan po yung matatanggap nating mga komento dyan. Yung mga... kahit ako negosyante. Gusto kong pumasok sa bansa. Gusto kong magnegosyo dito sa Pilipinas. Hindi ko gagawin yun. Kung makakarinig ako, kung maririnig ko yung mga pagbabanta ni Sara Duterte. Kasi iisipin ko, baka masayang yung pera ko dyan kasi parang ang datingan, komunista eh. May mga banta-banta. So, kumusta yung negosyo ko? Mag-grow ba yung negosyo ko dyan? Na merong isang Vice President na mahilig magbanta? Diba? Mag-grow ba yung negosyo ko dyan? Lalo ba akong aangat dyan? Baka mamaya lalo ako maging malugi dyan. Bakit? Bilang isang negosyante, matatakot akong pasukin yung Pilipinas. Dahil ganyan kawalang hiya yung Vice President. Ganyan kabastos. Yan po ang isa sa magiging epekto. Diba? Imagine may pera ka, negosyante ka. Maririnig mo yung balitang yan na nagmumura-mura si Sara, papatay, ipapahukay si Marcos Sr. Ilagay mo sa sarili mo ngayon, negosyante ka. Papasok ka pa ba dito sa Pilipinas? Ayun yung tanong. Diba? Yan po yung ano talaga, yung magiging papangit po yung image ng ating bansa. Pumangit na nga dahil sa ginawa ni Sara Duterte. Diba? Tapos gusto ng mga tanga na to na siya daw ang gagawing Pangulo.
Kaya, ang tanong ko dito, ang tanong ko po dito, eto, to. Ang tanong ko, ano ba yung pinag-usapan nyo nung nasa China kayo? May mga plano ba kayo? Sa 2028? Sa mga rally ngayon, may mga plano ba kayo? Ayun yung tanong. Diba? Tanong po yun. Kasi wala eh. Marami po talagang Pilipino na mga traidor. Sa totoo lang. Nagpunta kami China. Hindi kami nanira doon. Bagkos, pagdating namin ng China, pinuri pa namin yung China. Bakit? Kasi sabi nila magkakagera daw. Tiningnan namin yung paligid. Tiningnan namin. Maunlad po yung China. Hindi po sila makikipagyera. Hindi. Hindi po sasayangin ng China yung kanilang pinaghirapan. Hindi po sasayangin. Kaya itong mga balita ng mga DDS na to, na magkakagyera, ganito, ganyan, mind conditioning yun para takutin kayo. Ganun yun, para makontrol nila kayo. Yun po yung katotohanan dyan. Punta kayong China, nakapunta po ako doon. Nakapunta kami doon. Hindi po makikipagyera yung China. Hindi. Pero mahilig pong manakot yung China. Yung gobyerno ng China. Mahilig manakot. Pinuri pa nga namin yung China. Ganda dito sa China. Tingnan nyo, maunlad. Diba? So, eto na mga pre, no? Move tayo dito sa topic na to. I-play po natin yung video. Pakinggan po natin. At least may pag-amin naman po itong si Trixie na pinondohan po sila ng gobyerno ng China, ha? May pag-amin ka dito. Imbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. Through the Chinese embassy. Pinili po kayo ng Chinese embassy. They conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Pero hindi po kami magkasabay that time. So, I understand that this is conducted regularly. I think yearly. I'm not sure though. So it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Okay, vloggers, yes. And can you more Imagine na first time invited yung mga vloggers. First time. Sa panahon lang ni Sara Duterte bilang isang vice president. Dahil may nagkagulo-gulo yung Pilipinas at yung China, balak agawin yung ating bansa. Siguro, hindi ko naman sinasabing ganun nga, pero baka pinunduhan tong mga vlogger na to para magplano. Ano yung hakbang na gagawin nila? Kasi sila po ang mga vlogger na to, sila po ang nanghihila pababa sa gobyernong ito. So nakita ng China, kayo pala yung nanghihila sa gobyerno na yan. Hali kayo, meeting tayo, meeting. Kasi kayo yung nanghihila pababa sa gobyerno eh. Diba? Meeting tayo. Kasi yung China, bastos. Yung Chinese government, bastos. Diba? Hali kayo, meeting tayo dito, meeting. Ito yung hakbang na gagawin. Ikaw doon, ikaw dito, ikaw doon. Kakainin mo yun, kakainin mo to, kakainin mo to. Tapos move ka doon, yun naman yung kainin mo. Yun yung plano. KO! Diba? Pero hindi nila kayang ipagsigawan, ano? Nandito kami sa China. Amin ang West Philippine Sea. Diba? Narinig nyo ba yun sa kanilang mga live, mga content? Wala, diba? more or less share with us what was the nature of the seminar? They introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but they also gave a background on China. Hindi po ako maniniwala, no? Excuse me po, Yung mga sinasabi ni Trixie dito, para sa akin, palusot niya lang yan. Palusot niya na lang yan. Pero yung talagang intensyon ng pagpunta nila doon, tanga ka ba para sabihin mo dyan sa Tricom? Yung mga plano,
ka ba para aminin mo dyan? Of course, hindi. Gagawa ka lang ng palusot mo. Di ba? Magpapalusot ka. Kayo, maniniwala kayo na walang ano dyan? Walang paghila pababa? Or walang mga plano? Patungkol sa usaping PBBM versus Sara ngayon? Maniniwala ba kayo na wala silang plano na ganyan? Nung nagpunta silang China? Diba? Yung pag-amin ni Trixie dyan, na may, yung mga sinasabi niya dyan, ano na lang yan, parang depensa na lang niya kung bakit sila nandun. Pero hindi po ako maniniwala dyan. Mas kung ako, ang titingin dyan, mas paniniwalaan ko pa rin na sila ay may plano. Anong plano? Ballpoint man. Eh yung mga ano dyan, mga hakbang nila, kung paano hilain yung gobyerno pababa. Ayun, sa akin lang ha. Nasa sa inyo kung maniniwala kayo hindi. Yan ay opinion, reaction ko, at theory. Diba? Na posibleng magkatotoo. So, yun lang yung ating video ngayon mga pre. Ayan, maraming salamat po ha sa pagsama sa ating video ngayon. At syempre, meron po tayong ano dito, meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Ayan, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, syempre mga pre, sa mga bago po nating subscriber, maraming salamat po. Ayan na, salamat po sa suporta mga pre. Sa katotohanan lang po tayo. Okay? Yun lang at kita-kits sa susunod na video.